Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Nang marinig ito ng reyna ng mga mangkukulam na elf. Ito ay nagsalita at sinabi, "Magaling aking anak," sabi ng reyna ng mga mangkukulam na elf. At ang usok na kulay itim ay agad na bumalik sa itim na bato na hawak-hawak ni Sophie. At si Sophie nang makita niya ang usok na lumabas kanina sa bato ay muli nang nakabalik. Agad-agad niyang linunok ang itim na bato. Sa paglunok nito ni Sophie, sa ilang segundo lamang, ito ay nakaramdam ng kakaiba sa kanyang pangangatawan. At si Sophie ay labis na nasaktan sa kanyang pangloob na primordial. Nakaramdam si Sophie ng sakit at ito ay napaluhod sa sobrang sakit. At si Sophie ay nagsalita sa kanyang sarili at sinabi, "Ina, ano ang nangyayari sa akin? Bakit ganun? Ang aking primordial ay may kakaiba. Sobrang sakit ng nararamdaman ko, ina," sabi ni Sophie sa kanyang isip. At maya-maya, biglang nagsalita sa isipan ni Sophie ang reyna ng mga mangkukulam na elf at sinabi, "Tuldok, Sophie, tiisin mo lang ang sakit na iyan. Alam ko makakaya mo labanan ang sakit na iyan. Huwag mo hayaan na ikaw ay matalo ng sakit na iyong nararamdaman. Kung ikaw ay magtagumpay na makayanan ang sakit na iyong nararamdaman sa iyong pangloob na primordial, ang aking buong lakas ay iyong tataglayan. Kailangan mo ito kayanin, anak," sabi ng reyna ng mga mangkukulam na elf sa isipan ni Sophie. Nang marinig ito ni Sophie, ito ay nagsalita sa kanyang isipan at sinabi, "Ina, ganito ba kasakit ang dapat kong maramdaman talaga? At kung hindi ko makayanan ang sakit na ito, ina, ano ang mangyayari sa akin?" sabi ni Sophie. At ang reyna ay muling nagsalita sa isipan ni Sophie at sinabi, "Sophie, hindi pwedeng hindi mo makayanan ang sakit na iyong nararamdaman ngayon. Dahil maaari mo itong ikasawi. Mas lalo mo pang mararamdaman ang sakit na tila ba ang iyong mga organs ay magiging yelo. At dahil dun ikaw ay mas makakaranas ng sobrang sakit sa iyong panloob na primordial. Anak, tiisin mo lang at labanan ang sakit. Alam ko magagawa mo ito," sabi ng reyna ng mangkukulam na elf. Nang marinig ito ni Sophie, ito ay nakaramdam ng takot. At si Sophie ay nagsalita at sinabi, "Ina, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin ang ganang mga bagay? Bakit hindi mo agad sinabi ang mga pwedeng mangyari sa akin sa paglunok ko ng bato na iyon na nagmula sa iyong puso? Ina, nararamdaman ko na mas sumasakit ang aking nararamdaman sa loob ng aking katawan," sabi ni Sophie. At ito ay napahiga bigla sa sobrang sakit. At si Sophie ay sobrang namimilipit sa mga oras na ito. At ang reyna ay muling nagsalita at sinabi, "Hindi ko na sinabi sa iyo, anak, ang mga pwedeng mangyari sa iyo. Dahil alam ko makakaya mo labanan ito. At mapagtatagumpayan mo na mas alin sa iyo ang lahat ng aking lakas at kasanayan. Tiisin mo lang, Sophie. Makakaya mo lagpasan ito. Nagtitiwala ako sa iyong kakayahan," sabi ng reyna ng mga mangkukulam na elf sa isipan ni Sophie. Nang marinig ito ni Sophie, ito ay hindi na nakapagsalita dahil sa sobrang sakit na nararamdaman. At labis na nilalabanan ni Sophie ang sakit ng kanyang primordial spirit. Labis na namilipit si Sophie. At si Sophie ay nagsalita sa mahinang tono at sinabi, "Mukhang hindi ko makakaya ang sakit na ito. Sobrang sakit. Ano tong nararamdaman ko? Ayoko ng ganito. Mamatay na ba ako ng ganito na lamang? Hindi ako maaaring mamatay. At hindi ko maaaring baliwalain ang tiwala sa akin ng aking ina.
At ang aking mga hinahangad at mga ninanais ay aking gagawin pa at mapagtatagumpayan. Kaya hindi ako maaaring mamatay. Sabi ni Sophie sa nasasaktan na tono at nahihirapan. At maya-maya, ang mga organs ni Sophie ay para bang binalot na ng yelo. At si Sophie ay labis na nasasaktan ng lubos at sa sobrang sakit si Sophie ay hindi na matiis at si Sophie ay sumigaw. Ina, sa pagsigaw ni Sophie, ang sakit ay mas sumakit at si Sophie ay nawalan ng malay at ito ay tila ba hindi na humihinga. Samantala, sa mundo ng mga tao, sa imperyo ng West Trenton, si Pinunong General John ay abala sa pagtingin sa mga kasundaluhan na mga nagsasanay. Si Pinunong General John ay labis na nakafocus sa pagpapalakas ng kasundaluhan. Kaya masyado niya itong tinututukan. Maya-maya, ang kampana ng imperyo ay biglang pinatunog ng malakas. Bang, bang, bang. At ang isang sundalo na nagpatunog ng kampana ay sumisigaw at sinasabi, "Buksan ang gate." Ang mga kasundaluhan ng Elysium Gate Sect at ang kanilang Sect Master ay paparating. Sigaw ng paulit-ulit ng isa sa mga kasundaluhan ng West Trenton na nasa taas ng pader kung nasaan nakalagay ang kampana ng imperyo. Sa hindi kalayuan sa labas ng imperyo ng West Trenton, ang mga kasundaluhan ng Elysium Gate na mga nakasakay sa kabayo ay papalapit sa gate ng imperyo ng West Trenton. At sa unahan ng mga kasundaluhan ng Elysium Gate ay isang makisig na lalaki na nakasuot ng puting kasuotan. Ito si Ambrose. Sa pagdating nila Ambrose sa gate ng imperyo ng West Trenton, ang gate ng West Trenton ay dahan-dahan bumukas. At ang mga kasundaluhan sa loob ng imperyo ng West Trenton na labis na nagbabantay, ay agad-agad na hamanay sa dalawa na magkabila ang pwesto. At si Ambrose ay sumenyas sa mga kasundaluhan niya. At si Ambrose ay dahan-dahan pinalakad ang kanyang kabayo papasok sa imperyo ng West Trenton. At ang mga kasundaluhan na kasakasama ni Ambrose ay agad na sumunod sa kanyang likuran. Nang makapasok na si Ambrose sa loob ng imperyo ng West Trenton, ang mga kasundaluhan ng West Trenton ay agad-agad na yumuko at bumati sa paggalang na tono. "Maligayang pagdating Sect Master Ambrose." Sigaw ng mga kasundaluhan ng West Trenton habang nakayuko. At si Ambrose ay dahan-dahan pinatigil ang kanyang kabayo at agad itong bumaba. Sa pagbaba ni Ambrose may isang sundalo mula sa West Trenton ang lumapit sa kanya at sinabi, "Sect Master Ambrose, napasadya kayo sa imperyo ng inyong ama na si Emperor Daryl. May mahalaga ba kayong dapat gawin sa imperyo ng iyong ama na si Emperor Daryl?" Sabi ng isa sa mga kasundaluhan ng West Trenton. Nang marinig ito ni Ambrose, si Ambrose ay nagsalita at sinabi, "Nais ko lang tignan ang imperyo ng aking ama. Nais ko lang kayong lahat na kamustahin. Lalo na ang mga dating kasundaluhan ni Auntie Yvette na ngayon ay kasundaluhan na ng imperyo ng aking ama. At kasama ka na din doon. Kung hindi ako nagkakamali, isa ka sa mga kauna-unahang naging sundalo ng aking ama. Ikaw ay kabilang sa mga kasundaluhan ko na kasakasama ni General Hameno. Natumungo at nakipaglaban sa mga kasundaluhan ni Emperor Dwayne sa dating imperyo ng West Trenton. Ang mga kasundaluhan na nasa hanay ni General Hameno ang nakasama ng aking ama para labanan ang buong kasundaluhan ng West Trenton sa pamumuno pa ni Emperor Dwayne. Tama ba ako? Sabi ni Ambrose, nang marinig ito ng isa sa mga kasundaluhan ng West Trenton. Ito ay nagsalita at sinabi, "Tama kayo Sect Master Ambrose, ako ay kabilang sa mga kasundaluhan na nasa hanay ni General Hameno. At isa ako sa mga maswerteng nabuhay na lumaban sa mga kasundaluhan ng West Trenton sa labas ng kanilang imperyo. At dahil din sa tulong nila Emperor Zubaji at ng dati niyang tagasunod, na ngayon ay pinunong general na namin ngayon na si Pinunong General John. Baka ako at ang iba pang mga maswerteng nabuhay sa naging labanan na iyon ay wala na sa oras na ito. Buti na lang ay kahit papaano hindi nahuli ng dating sila Emperor Zubaji. Kaya namin din natalo ang mga kasundaluhan ng West Trenton ng gabi na iyon. Dahil sa tulong nilang dalawa lalo na sa tulong ni Pinunong General John. Ngunit sa nangyaring labanan na iyon, si General Hameno ay napaslang. Sabi ng isa sa mga kasundaluhan ng West Trenton kay Ambrose sa medyo nag-iba na tono. Naramdam ang pagkalungkot nito sa pagkakasabi sa pangalan ni General Hameno. Nang marinig ito ni Ambrose, ito ay nagsalita at sinabi, "Ang gabi ng digmaan na iyon ang isa sa mga malungkot na gabi na dumaan. Nanawalan tayo lalo na ako ng isang napakahusay at napakabait na general.
Subalit kailangan natin tanggapin ang nangyari na iyon para kay General Jimeno. Ang kanyang ginawa at pagbabuwis ng kanyang buhay ang isa sa mga naging dahilan para mapagtagumpayan niyo ang labanan na iyon. Laban sa mga kasundaluhan ni Emperor Dwayne. Lalo na ngayon ang Westrington ay nasa mabuti ng pamumuno. Kaya alam ko masaya si General Jimeno sa mga oras na ito. At kayong lahat na mga nabuhay ng gabi na nangyari ang digmaan na iyon. Hindi lang dahil kay Uncle Zubaji at kay Pinunong General John. Kung bakit kayong nanatiling buhay. Bagkus kaya kayo nanatiling buhay dahil kayo ay mga mahuhusay na mga kasundaluhan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!